Pag-uusapan natin patungkol dito kay Romualdez at kay Escudero. No? So yung una, ito na nga, yung sabi ni Escudero na bakit daw hindi kasali si Romualdez sa kinakasuhan? Bakit daw pili lang? Actually mga kababayan, napaka-simple lang yan eh. Yeah? Kung gusto ninyo na si Romualdez ay isali sa kasuhan, maghanap kayo ng ebidensya at humawak kayo ng isang witness na hindi kaduda-duda at tawag dito, yung totoo, hindi yung peke na testimony, at peke na notaryo. Kasi hindi nyo makakasuhan yung tao kung wala namang sapat na ebidensya. Mahirap kasi magkaso mga kababayan nang walang pruweba. Compare kasi kay Escudero na mismo yung tao na nag-abot sa kanya ng milyones mula sa kickback, no, sa gobyerno at donasyon sa mga flood control contractor, umamin. Diba? Talaga namang madawit ka at makasuhan ka talaga. Diba? So ito po, mga kababayan, pakinggan natin, mga kababayan, yung reklamo, no, na sinasabi ni Escudero na hindi kasama sa investigasyon. Sabi ni Escudero, why is Romualdez not part of flood control probe? Diba? Simple lang yan eh. Diba, mga kababayan? Simple lang. Simple lang yan. Kung gusto nyong makasuhan si Romualdez or maskin sino pa yan, mag-ipon kayo ng ebidensya, mag-ipon kayo ng pruweba, at kumuha kayo ng mga testigo, yung hindi peke. Diba? Katulad nito, pakinggan ninyo, DZMM to. Ano nga ba ang ginawa nila sa akin? Una, ano nga ba ang ginawa nila sa akin? Una, hinalungkat ang isyo ng campaign contribution na tinanggap ko mula sa isang individual na may-ari ng kumpanyang nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Ngayon, ano nga ba ang ginawa daw sa kanya? Hinalungkat, no, ang issue patungkol sa pagtanggap niya ng donasyon mula sa kumpanya na nakakuha ng proyekto ng flood control or proyekto sa DPWH or sa gobyerno. So ngayon, J.C. Escudero, hindi ba conflict of interest yan? Conflict of interest po yan. Bakit? Okay lang sana kung nag-donate si Lubiano sa'yo, no? Hindi kayo nagsasama isang beses lang. Okay na yon. Yung problema, ilang beses kayo nagkakasama. Bawat may event, no? Bawat may okasyon, nagkakasama kayo. So, ibig sabihin, conflict of interest yan. Magkakaibigan kayo. Kasi bakit? Hindi po bobo ang Pilipino. Mga didiis lang ang bobo. Bakit? Ganito yan. Kung ako, si Lubiano, ikaw si Escudero, bakit nga ba ako magsayang ng 30 milyones? Ibigay sa'yo kung walang kapalit yan. Naging nga? Bakit ako magsayang na magbitaw ng ganun kalaking halaga na 30 milyon? Ibigay sa'yo kasi ipapangampanya mo at gamitin mo sa eleksyon kung walang kapalit yan. Sige nga. Hindi bobo ang tao, didiis lang ang bobo. Pero hindi bulog, hindi bulag, hindi bungol. Di ba? Hindi nyo. Inipit niya ang budget ng COMELEC sa Kamara dahil dito at binusisi ang di umano kaso kong ito. Ngayon, pagbintangan ni Escudero na si Romualdez daw, huwag magpadala sa script at sarswera ni Martin Romualdez. Bakit ngayon mo lang yan sinabi? Bakit dati ang pinuntirya mo si Saldico? Ang sabi mo, demolition job. Alam mo, sa totoo lang, Senador Chis Escudero, dapat magbitiw ka na eh. Bakit? Tiwala ng tao sa'yo, wala na. Kahit tumakbo ka sa sunod eleksyon pagkakasenador ulit, di ka naman nanalo. Mark my word. Di ka naman nanalo. Diba? Yun ang totoo. Mga kababayan, Diyos mio Marimar. Ay, nako. Hindi ko pinagtakpan si Romualdez, Okay lang sana kung pagkabisto ni Escudero patungkol dyan sa pagtanggap niya ng kickback at pagtanggap niya ng donasyon, no?
sa mga flood control at contractors, ay ang una niya dapat pinuntirya, si Romualdez. Ang problema lang, ang pinagbintangan niya, si Saldico, part daw ng demolition job. Diba? O, tapos ngayon, titirahin mo si Romualdez. Kasi hindi mo alam nandadamay ka na lang. Salit, Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati. Oh. Kapag ka nagturo ka ng daliri kanino man, may 3 daliring nakaturo pabalik palagi sa'yo. Anong nangyari? O, diba? Bumalik sa kanya yung sinasabi niya. Ngayon, nagtulo siya kay Romualdez. Bakit si Romualdez hindi kinakasuhan? Bakit exempted si Romualdez? Bakit hindi siya sinasali sa kinakasuhan? Pwede ba pabalik sa kanya yung 4? Bumalik sa kanya yung sinasabi niya. Hindi ba't biglang may lumabas na ulat ng PCIJ na ang dami naman palang opisyal, hindi lang senador, mas mataas pa ang tumanggap din ng ganung uri ng kontribusyon noong 2022 elections? Ang tanong ko ay simple. Kung legal at walang mali sa ginawa nila, edi dapat legal din at tama ang ginawa ko. Escudero, abogado ka, di ba? Diyos ko, sinipa ka na nga ng UP Aanin mo yung pagiging matalino mo kung hindi mo ginamit sa tama, ginamit mo sa kalukuhan. Simple lang, Escudero. Tumanggap man yung mga malalaking manok na mas malaki pa sa posisyon mo. Ang problema kasi yung mga tumanggap, dineclare nila. Dineclare nila na galing kay ganito ang donasyon. Kaya yung Comelec, hindi sila iniimbestigahan. Ikaw ba, tanungin kita, dineclared mo ba na tumanggap ka kay Lubiano? Noong campaign 2022 election? Yan ang problema sa iyo Walang problemang tumanggap ng donasyon ng mga negosyante sa Pilipinas. As long as dineclared mo sa Comelec na nakatanggap ka. Ang problema ngayon, dineclared mo ba na tumanggap ka kay Lubiano na mahigit 30 million? Yun lang ang tanong Yun ang tanong. Dineclared mo ba? Kasi si Sara tumanggap din yan. Si BBM tumanggap din yan. Ang tanong, hindi ba nila dineclared? Ang problema lang, dineclared nila na tumanggap sila at nabigyan sila. Ikaw, kung hindi ka mabisto, kung hindi masilip ng mga reporter at media, hindi ka aamin, palusot ka pa ng palusot dati ang pinagbintangan mo, part ng demolition job mo, si Saldico. Tapos ngayon, si Romualdez, ano ba talaga? Pero bakit ako lang ang iniimbestigahan tungkol dito? Kasi hindi mo nga dineclare na tumanggap ka kaliwa kanan. Tignan mo si Nancy Binay. Tumanggap siya, di ba? Mula sa mga kontraktor. Dineclare nila tignan mo, sino pa mga tumanggap dyan? Dineclare nila si Bam Aquino. Dineclare din nila na tumanggap sila ng donasyon. Ikaw, dineclared mo ba? Yan ang mahirap sa iyo Higit pa doon, Ginoong Pangulo. Hindi ba tayon kay Mayor Magalong merong 67 na miyembro ng Kamara na kontraktor? Ito po ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Ngayon, Cheese. Sabihin natin, ayon kay Magalong, merong mga kongresista na may mga construction firm or nagmamay-ari ng construction na tumanggap ng tawag dito, proyekto mula sa gobyerno. Ang tanong, hantayin mo kasi iniimbestigahan sila. Pasensya na kasi ikaw ang nauna. Kasalanan ba ng taong bayan na ikaw yung una na nasilip? Diba? Tanggapin, alam mo, hindi po kaduwagan ang umamin. Hindi kaduwagan ang umamin ng pagkakamali. Ang duwag doon ay yung mangdamay ka. Alam ng tao. Kaya nga tinatawag na buwaya ang Kongres Kaya nga tinatawag na buwaya ang Senado Bakit? Diyos ko, sa budget insertion pa nga lang na nasilip ni Lacson, mahigit 100 billion yung halos lahat ng senador humihirit. Mahigit 100 billion. Di ba? Tapos ngayon mangdadamay ka. Mahirap kasi. Sa totoo lang mga kababayan, mahirap magmamalinis na ang tao nakikita na Cheese, huwag ka nang magmalinis, Escudero. Bakit? Hindi kami nakapikit.
Ang dami mong alibay. Nung una, sabi mo, hindi totoo. Wala kang natanggap, hindi ka kasabwat, hindi ka sangkot. Kasi parte ng demolition job yan para sirain ka. At pinangunahan ni Saldico. Tapos ngayon, yung mga tao na tinanong kung nakatanggap ka ba, umamin sila, umamin ka na. Duwag ka lang kasi bakla ka eh. Diba? Siguro. Yeah, continue. Kung bawal talaga ito, Mm. ibig sabihin ba niyan, bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi yun? Chis, ulitin ko. Paano nga bubusisihin kung doon pa lang sa eleksyon 2022, di ba? Dineclared na nga nila na tumanggap sila. Ikaw nga lang yung bukod tanging sinungaling, sing dami at sing kapal ng tagyawat mo sa mukha na blackheads. Di ba? Yung kasinungalingan mo. Bakit hindi inaalam yun? Mm. Ako lang talaga? Ikaw lang talaga kasi Pangalawa. ikaw lang hindi umamin. Inintriga ni Martin Romualdez ang dating liderato ng Senado dahil sa pagkakaupo at pagdinig ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee dahil marahil sa pananaw niya ay hindi siya safe. Sino ba ang nang intriga? Sino ba ang laging nagbibit-bit Chis Escudero ng witness at ang itinitira si Martin Romualdez at si Saldico? Di ba? Ngayon, Chis, masasagot ka niyan eh. Sabi mo, iniintriga ni Romualdez si Marcoleta kasi alam niya na si Marcoleta ang nasa Senate Blue Ribbon at hindi siya safe. Ang problema ngayon, asaan yung bit-bit ni Marcoleta na si Gutesa? Ba't nawawala? Sige nga. Ilang beses pinag-initan, no, si Martin Romualdez at si Saldico ni Boy Toke. May nangyari ba? Asaan si Gutesa ngayon? 'Di ba? Nasaan si Gutesa na sinasabi ninyo na hindi safe si Romualdez? Kaya pinag-initan si Marcoleta. Kita ninyo? Kita mo? Escudero? Yan ang mahirap sa'yo eh. Nandadamay ka. Ganyan naman talaga. Ganyan naman talaga mga kababayan. Ano bang expected natin sa Pinoy? Kahit nga ikaw trabahante ka sa ibang bansa, may kasama kang Pinoy, huwag kang magtiwala. Bakit? Kapag na-promote ka, yung kapwa mo Pinoy, hihilain ka pababa niyan. Instead na tulungan ka, hindi. Sisiraan ka niya sa amo mo. Di ba? Yan. Chandria Ilamparo, maraming salamat po. Send super sticker. Thank you so much. Nasaan si Gutesa? Ang hirap kasi ninyo Puro kayo tirada, puro kayo bakbak kay Romualdez, puro kayo bakbak kay Saldico. Ang problema, asaan na yung mga witness ninyo? Mahirap mag-file ng kaso na walang proof. Magmukha kang tanga. Continue. Marcoleta. Ngunit, Ginoong Pangulo, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nung araw ding yun, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng 17 congressman na kasosyo niya, kabilang ang pagbanggit na naman ng pangalan ni Martin Romualdez. Tanong ko lang, binanggit ang pangalan ni Martin Romualdez na may mga kongresista nanghihingi kung nasaan yung kickback ni Martin Romualdez. Ang tanong, sinabi ba ng mga diskaya na si Martin Romualdez ang nanghingi sa kanila? Mismo? Binawi ni Curly yun. Ang sabi ni Curly, baka, Martin Romualdez, ginamit ka lang ng mga kongresista. Ginamit lang ang pangalan mo. Binawi ni Curly yun. Ang hirap, Chis, sa totoo lang. Ang hirap sa'yo. Ang hirap sa'yo. Nandadamay ka na. Hindi maganda yan. Aminin mo, tanggapin mo kung meron kang problema. Kung meron ka mga problemang kinakaharap ngayon, harapin mo yan. Huwag kang mangdamay. Kaduwagan yan Kaduwagan yan. Susunod, mga kababayan, tignan nyo, ang sagot ni Romualdez kay Chis Escudero. Pakinggan ninyo ang sagot ni Romualdez, mga kababayan. Ito po. Saan na ba si Romualdez? Romualdez.
Kasi mahirap, sa totoo lang mga kababayan, mahirap si Chis Escudero, nanunuro na, nandadamay na, mga kababayan. Tingnan nyo, sabi ni Romualdez. Ayan na, tignan mo, maano ka dito ngayon, Chis Escudero. Mapapahiya ka dito. Tingnan ninyo ha, ang sagot ni Romualdez. Saan ba yon? Ito. Escudero accused, Romualdez hit box. Ito na. Easy 5-star hotel booking. Mga kababayan. Install now. May ano lang. Ads lang. Senator Francis Escudero delivered a privileged speech today amid his alleged involvement in anomalous flood control projects. Escudero claims former House Speaker Martin Romualdez is behind the attacks against him and other senators linked to the issue. Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa kamera at mga congressman. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Isang tao lang daw ang nasa likod ng script at sarswela. Bakit hindi nyo sasabihin nasa likod ng lahat ng pagnanakaw? Bakit script at sarswela lang? Mahirap kasi magbintang ng walang proof eh. Ulitin ko, Chis Escudero, kahit magharap-harap kayo ni Romualdez ngayon, magkasuhan kayo, mahihirapan ka magkaso kay Romualdez. Wala kang may pakitang proof na nagnakaw siya. Pero si Romualdez, maraming may pakitang proof na nagnakaw ka, tumanggap ka kasi inamin mismo ni Lupiano, inamin mismo ni Bernardo, at sila ay may mga pinanumpaang salaysay, hindi katulad kay Gutesa, na pagkatapos magyaw-yaw, pinapunta sa DOJ para mag-file ng kaso, hindi lumabas at hindi na nagpapakita. Nasaan na ngayon si Gutesa? Mahirap kasi, mga kababayan, magbintang lang na magbintang. Mahirap kasi magbintang na sinong kumuha ng tanim ni Tarpulano, sinong nag-harvest ng kamote ni Juan. Kung mismong si Pedro ang kumain. Di ba? At araw yon ng Lunes, may pasok at walang taong naiiwan sa kanilang halamanan. Yan ang mahirap. Continue. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan. Are you sure siya ang tawag dito, siya ang dahilan ng kaguluhan o hindi ba kaya si Sara Duterte? Si Sara Duterte ang unang putang ina mo, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Hindi po si Romualdez ang nauuna, tahimik yung tao. Si Sara ang unang pumutak, siya ang nangitlog. Diba, Ma'am Muing Bigayan? Maraming salamat po, ma'am. Sa yung super sticker, thank you so much po. Si Sara ang nauna niyan. Maprotektahan lamang ang sarili niya. Baka nakalimutan mo. Paano nyo protektahan si Sara dyan at hindi nyo ituloy ang kanyang impeachment trial? Di ba in-archive ninyo? Yan ang mahirap sa inyo eh. Turo ka ng turo. Ikaw na nga yung nakita, ikaw pa yung nanunuro. Saan kayo nakakita na may Romualdez at Marcos at nagpapapreskon at nagrally-rally dyan at pumunta sa iba't ibang lugar at sinabing, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. May narinig kayong Romualdez na gaganon? Meron kayong narinig na Marcos na gaganon? Tapos sisihin ninyo ngayon na siya ang punot dulo ng kaguluhan na nagpapayanig sa politiko ng Pilipinas? Sino ba yung nagsabi? Ang palatandaan ng adik si Lagdameo. Bakit? Nung nagkita kami sa Davao, gumaganon, biglang tumutulo ang sipon. Sino bang nagaganyan-ganyan? Sino ba yung sumisigaw-sigaw na maisog rally? Sino ba yung mga nabisto dyan na katulad kay Kibuloy na may lotion? May shampoo para pag ginamit yung bilat, mabango. Diba? Kita ninyo, nagrally kay sa Liwasang Bonifacio, diba? Ilang araw yon. Tapos sisihin nyo si Romualdez at si Marcos. Potang inang yan. Kita ninyo? Mga Duterte ang nauna ng kaguluhan. So yun lang, mga